Simula pa lang, alam ko na iba ang nanay ko. Hindi sa paraan ng pagiging striktong ina o yung tipong overprotective. Iba. Parang may something sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Lagi siyang tahimik, madalas nakatingin sa malayo, parang may iniisip na malalim. Pero kahit ganun, ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Sobra. Minsan nga, parang masyado. Hindi ko alam kung bakit pero parang may takot siya na mawala ako. Ako nga pala si Jenna, taga Pampanga. Nung bata pa ako, lagi niyang sinasabi, huwag kang lalapit sa mga taong hindi mo kilala. Hindi mo alam ang mga nasa isip nila. Akala ko noon, normal lang yon bilang pagiging maingat ng isang ina. Pero habang tumatanda ako, napapansin ko na may mga bagay na hindi normal. May mga pagkakataon na bigla na lang akong magigising sa gabi, tapos makikita ko siyang nakatayo sa tabi ng kama ko, nakatingin sa akin. Minsan, may hawak pa siyang maliit na bagay, parang anting-anting o kung ano man. Kapag tinatanong ko siya kung bakit siya nandun, sasabihin niya lang, "Nanaginip ka lang anak, tulog ka na." Nung high school ako, may nangyari na hindi ko malilimutan. May kaibigan ako noon, si Rika. Lagi kaming magkasama hanggang sa isang araw bigla na lang siyang nagbago. Parang may takot siya sa akin. Sinabi niya sa akin na may nakita raw siyang itim na figure sa likod ko tuwing magkasama kami. Sabi pa niya, parang may sumisigaw sa kanya sa gabi. Sinasabihan siyang lumayo sa akin. Hindi ko siya pinaniwalaan noon. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero nang magkita kami ulit, bigla na lang siya nagkasakit. Hanggang sa hindi na siya nakabalik sa school. Nalaman ko na lang na lumipat na sila ng pamilya sa ibang lugar. Nung college, may nangyari ulit. May boyfriend ako noon. Mabait siya, masipag, at talagang inalagaan niya ako. Pero isang gabi, nagulat ako nang bigla siyang tumawag, umiiyak. Sinabi niya na may nakita raw siyang babae sa kanyang panaginip. Isang babaeng may mahabang buhok at nakaputi. Sinabihan daw siya na lumayo sa akin o mamamatay siya. Akala ko nag-overreact lang siya. Pero kinabukasan, nagkaroon siya ng aksidente. Hindi naman malala, pero sapat para matakot siya at iwan ako. Nung mga panahong yon, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit parang lahat ng malapit sa akin nagkakasakit o umaalis? Nung una, sinisisi ko ang sarili ko. Baka may mali sa akin, baka may dala akong malas. Pero nung tumanda ako, napansin ko na may pattern. Parang may nagpoprotekta sa akin, pero sa paraan na nakakasakit ng iba. Nung namatay ang lola ko, doon ko nalaman ang totoo. Nasa bahay kami para sa lamay, at may mga kamag-anak akong naroon na hindi ko gaanong kilala. May isang matandang babae na laging nakatingin sa akin, parang may gustong sabihin. Nung nagkataon kaming magkatabi sa kusina, bigla niya akong hinila at binulungan. Alam mo ba kung bakit ka iniingatan ng nanay mo? Hindi ka niya tunay na anak, ginawa ka lang niya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko noon. Parang nagulat ako, pero sa totoo lang, may parte sa akin na hindi na nagulat. Parang may mga piraso na ng puzzle na unti-unting nagkakadugtong. Nung tinanong ko ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin, umiling lang siya at sinabing, "Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng nanay mo para sa'yo." Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Naisip kong tanungin ang nanay ko, pero natakot ako. Baka may masabi ako na hindi ko dapat sabihin. Pero nung mga sumunod na araw, napansin ko na mas lalo siyang naging protective. Parang may sense siya na may alam na ako. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay. Galing sa kwarto ng nanay ko.
Dahan-dahan akong lumapit at narinig ko siyang nagsasalita ng kung ano. Parang may kausap siya pero walang ibang tao sa kwarto. Nung tiningnan ko sa siwang ng pinto, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng mga kandila. May hawak na maliit na manika. Parehong itsura ko. Narinig ko siyang bumulong. Hindi ko hahayaang may masaktan sa'yo, kahit ako pa ang maging masama. Bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Naisip kong pasukin ang kwarto at tanungin siya, pero natakot ako. Natakot ako sa kung ano ang masasagot niya. Natakot ako sa posibilidad na totoo ang sinabi ng matanda, na hindi ako tunay na anak, na baka ginawa lang ako para sa isang mas malaking plano. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang buong katotohanan, pero alam ko na may something sa nanay ko na hindi normal. May something sa kanya na nagpoprotekta sa akin, pero sa paraan na nakakasakit ng iba. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matitiis. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang nakatayo sa tabi ng kama ko sa gabi, hindi ko na alam kung takot ba ang nararamdaman ko, o pagmamahal, o baka pareho. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, ay pa-like naman po ng ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ilalapag pa nating mga kwento. Hanggang sa muli, ako ito si Miss Ethel. Maraming salamat po.